ayun mga par, nakauwi na ang mangyan at dadalhin ko kayo sa mga lugar na madalas kong puntahan. At unahin natin ang Melzar. So yun, sayang. Gusto ko sana pumunta dun sa mismong Melzar's na resort. Kaya lang, sarado pa. So ngayon, under maintenance pa Melzar. Kaya hindi tayo makapasyal sa taas. Grabe na, nakasukal dito ngayon. Dati, hindi pa ganito kasukal. Hindi pa masyadong gubat dito dati. Dati inuuli namin tong ibon na to. Masarap kasi ang karne nito. Pero ngayon, bawal na kasing ulihin. Tignan niya. So yun, pauwi na tayo. Bigo akong ipakita sa inyo ang ganda ng Melzar. Dadalhin ko na lang kayo sa ibang lugar. Sayang, under maintenance kasi, kaya bawal pa siyang puntahan. So yung mga par, low tide ngayon, kaya lang hindi ganun kalaki. Kaya hindi tayo makakapanihi. Mga par, mag-isa lang tayo ngayon dahil may pasok ang aking mga kapatid. At wala ako ibang maisama. Yung mga bata kami, dito kami laging nakapwesto, tapos nangangawil kami dito kapag high tide. Pero pag gantong low tide, talagang hindi makapangawil. Yung ganun, walang tubig. Source namin to dati ng pang ulam. Pag wala kaming ulam sa bahay, dito kami napunta. Ganyan gawa namin dati. Nagbabaliktad kami ng mga bato. Kasi yung ibang sihi nakatago lang sa ilalim. Yung gantong uri ng sihi, hindi kinakain, gawa ng napakaalat nito. Ay, napakaalat, napakapait. Dito sa lugar na to, bawal ka magtagal, gawa, dahil kapag nagtagal ka dito, maabutan ka ng high tide. Makukulong ka dito sa parang island na yan. Tapos mahirapan ka nang bumalik. Kung ayaw mo basa, maghihintay ka pa ng low tide. Pero kung kaya mo naman, ay di langoyin mo na lang. Hindi namin kinakain yan. Hindi ko rin alam kung kinakain ba yun o hindi. Ang dami niya. Dito sa amin napakaraming mud skipper. Kaya lang, hindi ko makuha ng video. Napakabilis nila. Mud skipper, pero dito sa amin, ang tawag kasi dito sa amin is tambasakan. Normally hindi naman hinuhuli dito sa amin yun, kaya dumadami ng dumadami. Di ko alam, di pa ako nakatikim nun. Siguro pangit ang lasa kaya hindi hinuhuli. Sayang, kung malinaw ang camera natin, makukuha natin yung mga isda. Wala budget phone lang ang gamit natin Pero napakadaming isda sa ilalim. Sobrang daming isda sa ilalim nito. Tanaw ko dito, kaya lang hindi kaya ng camera natin na makita. Itong makikita nyo sa likod ko, may kuweba yan diyan sa likod. Tapos doon nilalagay ng mga katutubong mangyan yung mga labi ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang tawag doon is kutkot. Doon sa eyewitness na palabas, makikita nyo dun kung paano pinaprocess ng mga katutubong mangyan yung
labi ng mga yumaon nilang mga mahal sa buhay. Yun yung ililibing muna nila sa kagubatan, tapos kukunin nila mga within 4 years. Tapos kukunin nila yung mga buto, ilalagay nila sa isang kuweba. Part yun ng tradition nila. Basta if ever na pupunta kayo, ingat na lang kayo at napakadulas din ng mga batong to. Marami ring mga talaba. Tignan nyo. Sheesh! Konting sagi, sugat agad. Kung may underwater camera lang ako. Ayun oh, laki ng isda oh. Napakalaking isda, nasa ilalim. Sayang hindi makiwa ng camera. Laki. Yun, may mga isda rin dito. Hindi rin makuhaan. At sa mga ilalim. Labo kasi ng camera natin. Hindi man lang ako makuha ng mga baka-baka. Kaya nga pala baka-baka ang tawag sa sihi na yun kasi ano, may mga sungay siya parang baka. Kung papansin nyo, wala masyadong corals dito. Kasi yung mga corals nandun, banda sa may gitna. Diyan. Hindi naman tayo makapunta. Gawa ng malalim na. Mga siguro mga hanggang dibdib na ang tubig dyan. Ako na may ginawin. Kaya ako hindi makapunta doon. Ang dami talagang isda sa ilalim mo. Ouch. Isa. Dalawa. Ang tawag ng gantong sihi sa amin is bulalo. Bulalo. Hindi ako nagkakamali, bulalo nga. Bulalo nga ang tawag dito. Ewan ko kung anong tawag sa ibang lugar. Pero dito sa amin tawag dito is bulalo. 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 So yun, pauwi na tayo. Buti lang yung mga naipakita ko sa inyo. Mag-high tide na kasi, kaya wala tayong nahanap ng mga sihiman lang.